Magandang buhay mga kababayan. Ito ang inyong lola, si Lola Madam Villanueva, at ngayon po ay magsishare uli ako sa inyo ng kakatapos lang naming devotion ngayong February 7, 2025 na natapos kami sa devotion namin na alas 6 kanina lamang, no? Pero bago tayo mag-start, hindi ko pa kayo subscriber, mag-subscribe na po kayo kay Lola Madam Villanueva. Mag-like, mag-comment, mag-share, at mag-press the notification bell. Yun po. At sa TikTok, ako po si Gloria Cagastian Villanueva. Mag-follow na po kayo. Ayun po, katulad po ng sinasabi ko na po sa inyo dati pa, na ako po ay talagang tagapamagitan para po sa ating Pangulo, para sa ating bansa, ganyan. Kaya kanina tinanong namin ng Lord sa devotion namin, tatlo po kami, ano po yung gusto nyo ipanalangin namin? Sabi niya, kung ano pa yung gusto niya sabihin, para sa bansa. Sabi ko, ano po nais niyo ipanalangin po namin ngayon? Ano po nais niyo sabihin, Panginoon, para sa aming bansa, sabi sa aming presidente? Tapos sabi niya, anak, nais kong kayong aking mga anak ay magpatuloy sa inyong ginagawang paglapit sa aking paanan. Nais kong patuloy ninyong ibukas ang inyong pakinig upang inyong malaman ang mga dapat ninyong gawin sa gitna ng mga kaguluhang nangyayari sa inyong minamahal na bansa. Opo nga, Lord, sabi ko, ano po ang masasabi niyo sa impeachment ni Sara at sa mga sinasabi ni Digong? Anak, kinakailangang inyong sawayin ang espiritong nagnanais na magsabog ng kaguluhan sa inyong minamahal na bansa. Nais ko ang inyong bansa ay manatiling payapa, anak. Kaya't ipanalangin ninyong ang inyong bansa ay pagharian ng kapayapaan at katiwasayan ng mga mamamayan. Nais kong ipanalangin ninyong tuluyan ng ma-impeach si Sara Duterte dahil sa anomalyang kanyang ginawa habang siya ay nakaupo bilang kalihim ng edukasyon. Ayaw kong patuloy siyang mamayagpag samantalang napakaliwanag ng kanyang mga ginawang anomalya sa pondo ng inyong bansa. Nais kong siya ay magsisi at humingi ng tawad sa sambayan ng Pilipino. So, yun po yung nais ng Panginoon na ipanalangin natin. At bakit kailangan ba talagang manalangin po tayo? Ito po yung sinasabi sa 1 Timothy 2:1 hanggang 3. Sabi niya, una sa lahat, ipinapakiusap kong idulog ninyo sa Diyos ang inyong mga kahilingan, panalangin, pagsamo at pasasalamat para sa lahat ng tao. Idalangin din ninyo ang mga hari at may kapangyarihan upang kayo'y makapamuhay ng tahimik, mapayapa, makadiyos at marangal. Ito ang mabuti at nakalulugod sa Diyos na ating tagapagligtas. So, yan po yung patuloy natin ipanalangin, mga kapatid. Kailangan ng ating bansa ang ating panalangin bilang mga mamayang Pilipino at lalo na mga anak ng Diyos. So, panalangin po natin yun. Lord, maraming salamat dahil nais nyo na aming bansa ay manatiling mapayapa at matiwasay ang mga mamamayan. Lord, ang mga kaguluhan na gawa ng mga espiritu ng pagkagahaman at ng pagnanais na magsabog ng kaguluhan sa aming bansa, ito pa'y sinasaway, O Lord, in the name of Jesus. At kung meron pong kinalaman, Panginoon, ang mga tao, Panginoon, na walang pagkakilala sa iyo, at kanina lamang ay narinig ko sa
vlog ni Ka Eric, na merong nagnanais na manggulo. Panginoon, sa pangalan ni Jesus, sinasaway po namin yan dyan sa mga NPA, NDF, sa pangalan ni Jesus, winawasak ang mga espiritong yan, Lord. And Lord, sabi nyo, nais nyo na ang BP Sara ay talaga ma-impeach na at siya ay magsisi at humingi ng tawad sa sambayan ng Pilipino. Nawa po'y mangyari yan, O Lord God. Lord, hindi namin pinapayagan na ito po ay makaantala, Panginoon, sa pag-unlad ng aming bansa, kundi sa halip, Lord, ito ay matatapos, O Panginoon, sa pangalan ng Panginoon Jesus. At ito po, Panginoon, ang katiwasayan, ang kaunlaran ng aming bansa ay magpapatuloy under the leadership of our President, President Ferdinand Marcos Jr. Maraming salamat po dahil kayo po yung patuloy na gagawa, O Panginoon, sa amin pong bansa. Salamat po, Panginoon, dalangin namin to, O Lord, at ito po ay takpan po ninyo ng inyo pong dugo, na ang dugo ng aming Panginoon Jesus. Itong panalangin po namin. Lord, we declare that the Philippines is for Christ, at ito po ay uunlad. At bago po matapos ang aming presidente sa kanyang termino, ito po ay magiging maunlad na. And I pray for the president. Continue, Lord, to just protect him, O Lord, mula po sa mga masasamang isipan, masasamang tao at masasamang Espiritu, Lord. Lord, dinadalain ko po, O Panginoon, na kayo po, O Panginoon, ang patuloy nakikilos upang, Panginoon, ang bansa ay matupad ang nais niyo para sa bansa namin, na kami po, O Panginoon, ay maging po ninyo, instrumento niyo po sa pagdadala ng mabuting balita ng kaligtasan. Maraming salamat po, Panginoon. Dalangin namin to sa ngalan ni Jesus. Amen.